mainit na balita ngayong tanghali. Posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ibinabala sakaling matuloy ang 100 pisong dagdag sa sahod ng mga manggagawa. Reforma sa 4Ps tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development. Air Force ng Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa ng combined air patrol sa West Philippine Sea. China itinanggi ang ulat ng umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. At higit 120 tao sa Esperanza Agusan del Sur isinugod sa ospital dahil sa food poisoning. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 20, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pasado na sa ikatlong pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layon taasan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. 20 senador ang bumoto pabor sa Senate Bill 2534 o ang panukalang 100 peso legislated daily minimum wage increase. Nilinaw naman sa plenaryo na hindi saklaw ng panukala ang mga maliliit na negosyo na may 10 empleyado pababa at may kapital na 3 milyong piso pababa. Binigyan diin ng mga senador na kailangan nang itaas ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Inikayat ng Makabayan Black Lawmaker, House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga kapwa-kongresista na gawing prioridad ang wage hike bill. Ito ay matapos na ipasa ng Senado sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, para ba sa Makabayan Black, sapat na ba itong 100 pesos na halaga ng aumento sa sahod? Aga, para sa Makabayan Black Lawmakers, hindi sapat yung 100 pesos na halaga ng salary increase sa mga pribadong manggagawa. Subalit ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, inisyal na hakbang ito sa matagal ng panawagang aumento sa sahod. Kahit papano rin anya ay pagkailala itong hindi sapat yung kasalukuyang pinapasahod sa mga manggagawa sa gitna ng tumitinding krisis sa bansa. Kaya apela nito sa mga kapwa-kongresista gawing prioridad yung pagpasa ng mga panukalang batas na magpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Ang Gabriela Women's Party List naghain ng 2 panukalang batas na kung maipapasa, maaaring bumuo sa 1,100 pesos na Uniform National Minimum Wage. Gayunman, ayon sa mga ekonomistang mambabatas, lubhang makakaapekto sa presyo ng mga bilihin ang wage hike. Kaya ang direktiba naman ni Speaker Martin Romualdez pag-aralang mabuti yung mga panukalang batas na aumento sa sahod upang hindi makaapekto sa ating ekonomiya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Posibleng tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sakaling matuloy ang panukalang dagdag na 100 piso sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Sa isang panayam, ipiniliwanag ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na bagaman pabor sila sa wage increase, sinabi nito na may epekto rin ito sa purchasing power o ang kakayahan na makabili ng mga manggagawa. Makakaapekto rin anya ito sa mga maliliit na negosyante. Dahil dito, nag-iisip na ng mga pamamaraan ang DOLE kung papaano matutulungan ang micro and small businesses sakaling matuloy ang wage increase. Nais rin na masiguro ng DOLE na walang mga manggagawa ang mamawalan ng trabaho dahil sa posibleng dagdag pasanin sa mga employer.
Nagpatawag ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong umaga upang talakayin ang epekto ng inflation o ang bilis ng antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Tinalakay rin sa pulong ang tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng update kay Nel Maribohok Live. Nel, ano yung particular na issue sa 4Ps ang tinalakay sa pulong sa Malacanang? Yes, agad tinalakay sa pulong sa Malacanang ang posibleng reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Kasama sa patawag na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, Philippine Statistics Authority USEC Dennis Mapa, Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pang miyembro ng gabinete. Pangunahing pinag-usapan sa pulong ang epekto ng inflation o ang bilis ng antas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Gatchalian na patuloy na pinag-aaralan ng panukalang pagbibigay ng bigas sa halip na cash assistance sa 4Ps beneficiaries. Pero sa ngayon, ang hamon sa ideyang ito ayon sa kalihim ay ang hirap sa logistics. Ayon sa kalihim, inatasan sila ni Pangulong Marcos na pag-aralan ng index-based system sa pagbibigay ng ayuda batay sa galaw na rin ng inflation. Ibig sabihin nito, maaaring mabago ang halaga na ibinibigay na tulong ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya depende sa galaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inihain sa Kamara ang panukalang pag-aamyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution o ang Resolution of Both Houses No. 7. Kapareho ito ng bersyon sa Senado at target aprubahan ng House of Representatives bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Inihain ng ilang leader ng House of Representatives ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Wala itong pinagkaiba sa RBH 6 na kasalukuyan ng tinatalakay sa Senado. Layo nitong luwagan ang probisyon sa saligang batas na nagtatakda ng restrictions sa pagmamay-ari ng public utilities, basic educational institutions at advertising industry sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ibig sabihin, ang House of Representatives at Senate ang boboto sa constitutional amendment at 3/4 ang kinakailangang boto. Bate kay House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, target itong maipasa bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Ito ay dahil magiging abala na ang Kamara sa pagdinig ng panukalang pambansang pondo para sa taong 2025 pagkatapos ng SONA ni PBBM. If we are Feb now, March, April, May, June, July, we have more or less 3 months, 4 months of legislative time to actually tackle this. So I do hope that once the bill hits the plenary, action would be taken na mapag-usapan to sa pinaka-mabilis, exhaustive na paraan kung saan inclusive ito sa lahat ng mga stakeholders na magiging bahagi sa pag-uusap at pagpupulong. Pagtitiyak naman ng Kamara, walang political amendments na kasama sa inihaing RBH 7. The provisions which we place here is exactly the same what the Senate placed. Para wala nang iba pang storya o wala nang iba pang mga iniisip o pangamba. So wala nang duda rin. So pinattern na talaga namin. Kabilang naman sa ikokonsiderang gawin ng kapulungan ang pag-convene ng House of Representatives as Committee of the Whole upang mapabilis ang approval ng RBH 7. Pangako din ng liderato ng Kamara, bubusisiing mabuti ang isinusulong na economic charter change. Mag-iimbita rin ng mga constitutional expert, economist at iba pang eksperto sa mga pagdinig, gayon din ng mga tutol sa economic charter change. Again, we are clamoring that this is not a fast-track method. This will be debated in plenary exhaustively like any other bills, especially that we are tinkering the Constitution. And so we need this badly. And so
imamarathon po namin ito alang-alang po sa bansa. It would be proper that the Committee of the Whole, no, lahat po ng miyembro ng Kongreso ay mapag-usapan ito at i-elevate yung level of discourse and discussion and debate dun sa usapin na sa aming paniwala ay maaaring makatulong sa ating ekonomiya. Ito nga yung pag-amenda ng ating economic provisions. Para isang patunay din na wala hong nag-iisip na magkaroon ng political provisions amendment dito sa ating saligang batas. Samantala, muli namang tinutulan ng Makabayan Bloc lawmakers ang pag-amyenda sa saligang batas. Hindi tsatsang sagot sa ating kahirapang mga problema. Kailangan nating tugunan ang ating mga pangunahing mga pinoproblema ng ating mga mamamayan. Bubuksan din ng tsatsa sa 100% foreign ownership sa sektor ng ekonomiya na mas lalong maglulugmok sa ating lokal na industriya at magdudulot ng pagbarat ng sahod. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng ilang senador ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada, solido ang tiwala at suporta ng mayorya ng mga senador kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Tinawag naman itong intriga lang ni Senator Nancy Binay. Tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito dahil ito sa nagaganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng People's Initiative. And syempre, meron tayong hindi pinagkakasunod sa House. Divide and conquer siguro para nagbabaga yung dalawang house dalawang houses. So, malayo na talagang magkakaroon nito. Pero sa ngayon, talagay ko mahirap palitan si Senate President Zubiri. Wala akong nakikita possible na pwedeng pumalit sa kanyang pwesto. Ayon naman kay Senator Zubiri, wala siyang nalalaman na plano ng kanyang mga kasamahan na patalsikin siya sa pwesto. Gayunman, pinauubaya na aniya ang desisyon sa mga miyembro ng Majority Bloc. Ako naman, there's a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, trabaho lang kami. Just focus on the job at hand and will not lose sight of the most important thing is to help the Filipino people. Walang namomonitor na banta sa seguridad ang Philippine National Police o PNP para sa isasagawang rally sa Cebu at Manila sa February 25. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr. na magtatalaga pa rin sila ng nasa mahigit 8,000 pulis para magbantay sa seguridad ng mga dadalo. Narito ang report ni Leia Ilagan. Tuloy ang anti-charter change rally sa February 25. Kaya naman, pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang seguridad na ipatutupad sa dalawang malaking rally kasabay ng paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., base sa kanilang monitoring, nakatakda itong gawin sa Cebu at Metro Manila. Bunsod ng inaasahang dami na makikiisa, sinabi ni Chief PNP na magde-deploy sila ng nasa 6,000 pulis sa rally sa Metro Manila habang 2,500 naman sa Cebu. And of course, these numbers will adjust depending on how the intelligence report will come in. Pakiusap ni Chief PNP sa mga dadalo, gawin ng maayos at payapa ang rally upang maiwasan ang gulo. We will be exercising maximum tolerance pero sana wala naman manggugulo. Bagamat walang namomonitor na banta ang Philippine National Police sa ngayon, patuloy sila sa pagkalap ng mga intelligence information ukol dito. Nagpahayag naman ng interes sa pagdalo sa rally sa Cebu si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang isinagawa ang isang prayer rally noong nakaraang buwan sa Davao City. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling pinaalalahanan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga pulis sa paggamit ng social media platform. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat hindi ipinagbabawal, hindi anya nito dapat mayurakan ang kanilang uniforme o nakasisira sa kanilang mga imahe. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Lea Ilagan live. Lea, saan ba nag-ugat yung paalaala na ito ni Chief PNP? Aga, nag-ugat yan noong nilinaw nga ng Armed Forces of the Philippines o AFP hinggil sa pagpapatupad ng ban nito sa paggamit ng social media platform na TikTok. Ayon naman dito kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., wala pa naman silang kahalintulad na panuntunan gaya ng sa Armed Forces of the Philippines. Gayunman, sinabi ni Chief PNP na pwedeng mag-TikTok ang mga pulis basta't hindi nila nayuyurakan ang kanilang uniforme o nadudungisan ang kanilang imahe. Dapat din aniyang personal na cellphone at account ang kanilang ginagamit at hindi issued phone ng organisasyon. Sa usapin naman aga ng seguridad kaugnay sa paggamit ng TikTok, sinabi ni Chief PNP na pag-aaralan pa nila ito. Una nang nilinaw ng AFP na ang TikTok ban ay para lamang sa AFP-issued gadgets na konektado sa military network. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Roundup Balita. Pumirma na sa isang kasunduan ang Manila Electric Company o Meralco sa Department of Transportation para mag-invest sa gagawing switching station ng Metro Manila Subway Project. Layo nito na masiguro ang pagkakaroon ng reliable source ng kuryente para sa itatayong subway. Ilalagay ang nasabing switching station sa Barangay Ugong, Valenzuela City na siyang magsisilbing depot ng underground railway. Sa pamamagitan nito, idudugtong ang subway sa distribution network ng Meralco. Target ng power distributor na ma-deliver ang switching station project sa loob ng susunod na 2 taon. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Bureau of Immigration ang isang uri ng illegal recruitment kung saan ang mga biktima ay niloloko sa pamamagitan ng fixed marriage. Sa panayam kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, sinabi nito na sa ngayon ay mayroon ng 3 kaso ng ganitong modus ang kanilang nai-record sa Ninoy Aquino International Airport. Tinignan po natin yung nangyari sa February 13. Nakakuha po ng marriage certificate ang isang Chinese na ito at doon sa isang agency pa na nag-apply siya doon sa China at ang naging part ng ating biktima, ang ginawa niya, nagpadala siya ng kanyang mga certificate of no marriage, yung kanyang birth certificate, yung kanyang ID. Sinasabing nagbayad ang biktima ng 40,000 pesos para lamang makakuha ng marriage certificate mula sa agency na kanyang inaplayan sa China. Sa ngayon ay mas hinigpitan pa ng immigration ang screening sa dokumento ng mga pasaherong papaalis ng bansa upang maiwasang may mabiktima pa ng illegal recruitment. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa ating mga kababayan na makipag-ugnayan muna sa Department of Migrant Workers sakaling nagpaplanong magtrabaho sa ibang bansa. Lusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang Eddie Garcia Bill na layong bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa sa movie and television industry. 22 senador ang bumotong pabor sa Senate Bill 2505 habang wala naman tumutol at nag-abstain. Ilang kilalang pangalan sa industriya ng pelikula at telebisyon ang dumalo sa sesyon ng Senado para magpahayag ng suporta sa panukala. Layo ng panukala na magkaroon ng reforma sa naturang industriya gaya ng disenteng kita at proteksyon labang sa pang-aabuso, sobra-sobrang oras ng trabaho, harassment, mapanganib na kondisyon sa trabaho at economic exploitation. Kabilang narito ang pagtatakda ng normal na 8 oras o hanggang 14 hours sa isang araw na pagtatrabaho ng mga nasa industriya o kabuuang 60 hours sa isang linggo. Ganon din ang benepisyo sa kalusugan at insurance
mula sa mga insidente sa trabaho o pagkamatay para masiguro ang kanilang kapakanan. Matatandaang isinulong ang panukala matapos masawi ang veteranong aktor na si Eddie Garcia noong 2019 dahil sa isang aksidente habang nasa taping ng isang palabas. Patuloy na umiiral ang easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa silangang bahagi ng bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina, bagamat hindi umiiral sa ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan, inaasahang mararamdaman naman ito sa weekend. Inaasahang matatapos niya ang epekto ng amihan sa bansa sa ikalawa o ikatlong linggo ng Marso ngayong taon. Dahil sa easterlies, inaasahang generally fair weather ang buong bansa. Subalit magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mahinang pag-ulan at may kulog at pagkidlat sa Caraga at Southern Leyte. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pag-ulan at thunderstorms. Samantala, walang namomonitor na sama ng panahon ang Pag-asa hanggang sa weekend. Nagsagawa ng Combined Air Patrol ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Force sa West Philippine Sea bilang Phase 2 ng 3rd Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at United States. 3 FA-50 jet ng Philippine Air Force at isang B-25H bomber aircraft ng US ang kabahagi sa aktibidad kung saan nagsimula ito sa kanluran ng Ilocos Sur at nagtapos sa Mindoro Strait. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang interoperability ng dalawang bansa para isulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pinalalakas din ito ang kakayahan ng sandatahang lakas na gampanan ang mandato nito at pagpapanatili ng presensya sa exclusive economic zone ng bansa. Natanggap na ng Philippine Air Force ang pinakabagong C-130 aircraft na ipinagkaloob ng Estados Unidos. Ang bagong Lockheed C-130 Hercules ang ikalawa sa C-130 na ibinigay ng US government sa Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Articles o EDA program. Ibiniyahe ito ng US aircrew mula Waco, Texas at dumating sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga noong Biyernes. Ayon sa PAF, malaking tulong ang bagong C-130 upang mapaigting pa ang cargo airlift fleet ng Pilipinas na ginagamit sa humanitarian assistance, disaster relief operations at iba pa military missions. January 29, 2021, nang maideliver sa Pilipinas ang naunang C-130 na ipinagkaloob ng US. Wala na ang mga floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ngunit sa kabila nito, may mga dayuhan pa ring namamataan sa lugar ang mga Pilipinong mangingisda. Tiniyak naman ng National Security Council o NSC na hindi pababayaan ang kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea na nakararanas ng patuloy na pambubuli ng China. Narito ang report ni Nel Mariboho. Mas maigpit na babantayan ng pamahalaan ngayon ang mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ay bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas papalakasin pa ang ating presensya sa West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc. Kaugnay nito, nanawagan naman si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa mga Pilipinong mangingisda na huwag matakot pumalaot sa mga lugar na malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda dyan. No, that is part of our territory and the government is going to support you. Ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay mayaman sa lamang dagat. Dito umaasa ng kabuhayan ang maraming mga Pilipinong mangingisda. Bukod sa Bajo de Masinloc, magdaragdag din ng presensya ang Pilipinas sa ibang lugar sa WPS. So, hindi lang po sa Bajo de Masinloc tayo tumutulong sa mga mangingisda. Sa ibang lugar din tayo sa West Philippine Sea. Yes. We are increasing our rotational presence. Kinumpirma naman ni ADG Malaya na tinanggal na ng China ang floating barrier na namataan muli sa Bajo de Masinloc kamakailan. So habang nandun yung ating BFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after,
ng pag-alis ng BIFAR, tinanggal na rin nila. No? Siguro natatakot na rin silang putulin. Setyembre ng nakaraang taon nang maglagay ng floating barrier ang Chinese Coast Guard sa southeast portion ng Bao de Masinloc na agad namang tinanggal ng Philippine Coast Guard sa paninindigang labag ito sa international law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestiga ang mabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang napaulat na paggamit ng nakalalasong cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa Bajo de Masinloc. Sakaling maberipika ang ulat ayon sa BIFAR, posible umanong umabot sa bilyong piso ang halaga ng posibleng pinsala sa mga coral doon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Paglabag sa international agreements, kasama na ang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sakaling totoo ang paggamit umano ng cyanide ng Chinese at Vietnamese fishermen sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, anumang illegal, unreported at unregulated fishing sa lugar ay makaaapekto hindi lamang sa marine ecosystem ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon, patuloy ang verifikasyon ng BIFAR dito at inaalam rin ng kawanihan kung gaano kalaki ang epekto nito sa fishing industry ng bansa. It's very premature to say that kasi ano pa lang naman initial videos yung nakuha doon in terms of instruction. Yung nakuha ng mga kasamahan nating reporters at yung chief mate doon sa barko. So, but what we are saying here, kung talagang totoong may distraction, it really affects, it has a negative effect on the marine ecosystem. Labis ding ikinabahala ng National Security Council ang napaulat na illegal fishing sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaya inatasan nila ang BIFAR na madaliin ang validation. Oras na makumpleto ang mga dokumento at ebidensya dito, dapat itong isumite sa National Task Force for the West Philippine Sea para maimbestigahan ng mas malalim. At sakaling mapatunayang nagkaroon talaga ng cyanide fishing, ay saka sila gagawa ng kaukulang hakbang. Kailangan natin i-connect We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, hindi naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, you will have to have solid evidence to back your claim. Samantala, patuloy na magbibigay ng suporta ang BIFAR sa ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc, lalo na at lumalakas ang kanilang loob kapag may presensya ng pamahalaan sa lugar. Nitong Huwebes nagtungo sa Bajo de Masinloc ang BRP Datu Tablot ng BIFAR bilang bahagi ng rotational deployment na isinasagawa ng ahensya at PCG sa lugar para suportahan ng ating mga kababayang mangingisda roon. Namahagi ng bigas, groceries at nasa 21,000 litro ng krudo ang BIFAR sa 19 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng China ang ulat na umano'y paggamit ng mga Chinese na mangingisda ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Ay sa isang tagapagsalita ng Chinese Embassy, baseless o walang batayan at sheer fabrication o gawa-gawa lang ang nasabing ulat. Binibigyang diin aniya ng malaking halaga ng Chinese government ang pagpapanatili ng ecological environment at pinanggagalingan ng mga isda. Nauna nang inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na iniimbestigahan nila ang nasabing ulat. Ikinababahala ng NSC ang ulat ng Bureau of Fisheries na gumamit ng cyanide ang ilang mangingisdang Chinese at Vietnamese para manghuli ng isda sa Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Subalit, inaangkin din ito ng bansang China at tinatawag nilang Huangyan daw. Hindi pa rin dumalo ang religious leader na si Apollo Quiboloy sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kasunod ng paglalabas ng sabpina laban sa kanya. Sa gitna ito ng agam-agam na maaaring nakaalis na ito ng bansa. Samantala, may bagong alegasyon naman na lumabas sa pagdinig laban sa mga Duterte.
Narito ang report ni Herlin Delgado. Ihahatid na sa Davao ang sapina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Big Zubiri. Dito inatasan ng religious leader na humarap sa Senado sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng Senadora, nananatili ang sapina hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Sa gitna naman ng balibalitang nasa China na umano ang religious leader, ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas muli ng Pilipinas si Kibuloy. Based on our records po as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check din po yan. Inahanda na nila ng Department of Justice ang rekomendasyon nito para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Dito rin daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang tugon ng mga Duterte kaugnay ng aligasyon. Si alias David naman, nagpakilalang apo ni Kibuloy at nakaranas din umano ng pang-aabuso. Nakatatanggap na rin umano siya ng banta sa buhay. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan at wala rin umanong benepisyo. Lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga anchor. Wow. Wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Wala pang pahayag dito ang pamunuan ng SMNI, pero ayon sa isang miyembro ng grupo na abogado ng isang paaralan na itinatag ni Kibuloy, may sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Well, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends upon the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If you have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari silang maglabas ng compliance order laban sa pamunuan ng SMNI. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at
mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Sa ngayon, patuloy ang hamon ni Senator Hontiveros kay Quiboloy na humarap na sa investigasyon ng Senado. Iimbitahan din anya sa susunod na pagdinig ang iba pang pinangalanan ng mga testigo na sangkot sa umano'y pang-abuso sa kanila sa loob ng organisasyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na rin ng formal na sabina ang Kamara sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy upang dumalo sa ginagawang pagdinig ng Committee on Legislative Franchises of the House of Representatives. Inuutusan itong dumalo sa March 12, 2024 hearing ng komite kaugnay ng mga umano'y paglabag ng Suarez Ug Media Corporation o kilala bilang Sunshine Media Network International o SMNI sa prangkisa nito. Gayun din ang pagpapawalang bisa sa prangkisa ng broadcast network. Nakasaad sa sabina na kung di ito dadalo sa pagdinig, mapipilitan ang committee na i-cite in contempt si Quiboloy. Kasalukuyang tinatalakay sa committee hearing ng mababang kapulungan ng Kongreso ang issue sa kakulangan ng supply ng plastic cards para sa pag-i-issue ng driver's license. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Office na nasa higit 100,000 na lang ang natitirang plastic cards at hindi na ito aabot hanggang sa katapusan ng Pebrero. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, na ipaliwanag ba ng LTO sa Kamara kung ano na ang ginagawa nilang solusyon sa kakulangan ng supply ng plastic cards? Ella, sa ngayon nga dito sa committee hearing ng Kamara, inilatag ng Land Transportation Office o LTO yung kanilang ginagawang hakbang para nga solusyonan yung issue ng kakulangan ng plastic cards. Ayon sa LTO, sa ngayon inaabangan na lang nila ang resulta ng proposal sa Department of Transportation o DOTR sa agency-to-agency procurement ng plastic cards. Kapag naaprubahan ito sa loob lamang ng 2 linggo, ay magkakaroon na ng memorandum of agreement para makakuha na ng plastic cards. Isa pa sa nabanggit ng LTO, nakapaghain na ang Office of the Solicitor General ng petition for temporary restraining order sa injunction na inihain ng natalong bidder para sa paggamit o para magamit na ang nasa 3.2 million na plastic cards na nabinbin ang delivery. Noong February 14, nasa 137,000 na plastic cards na lang ang supply ng LTO at inaasahang hindi na ito aabot hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ayon sa LTO, sa ngayon nasa 3.2 million na ang backlog sa mga driver's license card at patuloy pang nadadagdagan ang bilang. Bukod dito, pinag-uusapan din sa ngayon dito sa Kamara ang issue sa mga IT providers ng LTO. Isa sa concern kanina ay ang pagbibigay ng access ng Dermalag sa LTO sa kanilang database para mabuksan na ang iba pang online transaction sa LTO. Sa ngayon, Ella, patuloy pa nating minomonitor itong ongoing na committee hearing ng Kamara hinggil nga dito sa mga issue sa LTO. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Pinatawan na ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na sangkot sa road rage sa Subic Bay sa Zambales noong February 16. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng driver ng itim na Toyota Fortuner na sangkot sa insidente. Sa isang viral video, makikita na binangga ng driver ng Fortuner ang isang Hyundai Ion na nasa gilid sa kalsada. Kapansin-pansin din na tila hinabol pa ng Fortuner ang isang matandang lalaki at babae na bumaba ng compact car. Matapos nito ay tumakas na ang driver ng Fortuner.
Inisyuhan na ng show cause order ng LTO Region 3 ang driver ng SUV maging ang may-ari ng sasakyan upang pagpaliwanagin. Ayon sa LTO, isang babae ang nagmamaneho ng SUV sa insidente na residente ng Morong Bataan. Subalit ang sasakyan na kanyang minamaneho ay nakarehistro sa pangalan ng isa pang babae na residente naman ng Makati City. Sisimula ng LTO ang hearing sa kaso sa darating na March 1. Ipinagpapatuloy ngayon sa Senado ang pagdinig sa panukalang amyendahan ng ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Bukas naman ang isang senador sa naging hakbang sa Kamara na paghahain ng kaparehong bersyon ng Senado para sa Economic Charter Change o CHATCHA. Mula sa Senado may report si Herlin Delgado live. Arlene, ano ang pahayag ng mga senador sa inihain ngayon sa Kamara sa gitna ng bangayan sa isyu ng CHATCHA? Ella, tinawag nga na isang positive development ni Senator Sonny Angara ang paghahain sa Kamara ng Resolution of both Houses number 7 na siyang counterpart bill ng dinidinig ngayon ng Senado na Resolution of both Houses o RBH number 6. Layo ng panukala, Ella, na amyendahan ng 3 economic provisions sa saligang batas na may kinalaman sa foreign ownership o yung pagmamay-ari ng mga dayuhan sa sektor ng public services, education at advertisement. Paliwanag ni Senator Angara na magpasa ng Kamara ng kanilang bersyon ng resolusyon para mai-adapt kalaunan ang ipapasang bersyon ng Senado. Mas maigi na rin anya ito kaysa magpatuloy pa ang anyay patutsyada ng Kamara sa Senado kaugnay ng issue ng CHATCHA. Sa akin, positive yung pag-file nila ng RBH. Maganda yun dahil imbis na magbangayan, mag-daily press conference na tinitira lang ang Senado, mas okay na magkahiring na sila dito sa RBH at pag-usapan dahil sila naman, ang maganda sa mga congressman, they're in their own district, so pwede lang konsultahin yung mga distrito nila. Ella, sa ngayon, pinagpapatuloy ng subcommittee na pinamumunuan ni Senator Angara yung ikatlong pagdinig sa RBH number 6 kung saan sumisentro ang diskusyon sa foreign ownership sa sektor ng edukasyon. Dito, tiniyak ni Senator Angara na hindi nila intensyon na buksan sa mga dayuhan ang basic education, kundi ang higher education lamang. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Herlin Delgado. Isinugod sa ospital ang nasa 120 mga residente ng Barangay Tandansora, Esperanza sa Agusan del Sur matapos umanong ma-food poison ang mga ito kahapon. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa ospital ang mga pasyente. At para sa detalye, makibalita tayo kay MJ Vasquez live. MJ, kumusta ang sitwasyon dyan ng mga pasyenteng nabiktima ng food poison? Yung mga pasyente na biktima ng food poison sa bayan ng Esperanza. Kasalukuyan pa ang papadaling Esperanza Medical Care Community Hospital ang ilan sa halos 100 residente ng Sora na biktima ng food poisoning kahapon. Sa ating nakikita sitwasyon kanina, hindi magkasya sa community hospital ng Esperanza ang mga pasyente. Kaya ang iba, dinala sa iba't ibang mga ospital sa Agusan del Sur upang doon mutin. Ilan sa mga pasyente, ramdam daw ang hilo matapos nga nilang makain ang laman ng food pack na ipinamahagi ng Philippine Nilay. At isa nga itong ospital sa mga lubang na ito ng pagbasa ng probinsya. Ito kaya may pamamahang ay regular probinsya. Ito ang business na minailang ang matatang mga bata ay walong gulo din sa goal ang nabiktima ng food poison. Wala naman sa nga ito ang naging ng kondisyon. At sa ngayon nga ay kumpirma pa ng mga otoridad ang dahilan ng nasabing insidente. Muna ang ating decline sa Butuan. Alright, maraming salamat, MJ Vasquez. Isinusulong ngayon sa Baguio City ang isang ordinansa na layong bigyan ng menstrual leave ang mga kababaihang manggagawa.
Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, tungkol ba saan itong menstrual leave na ordinansang isinusulong dyan sa Baguio? Yes, Ella, inaprobahan na nga sa unang pagbasa ang isang mungkahing ordinansa na nagbibigay ng 2 araw na buwan ng menstrual leave na may 50% sa daily wage sa lahat ng babaeng empleyado sa pribado at pampublikong sektor sa lungsod ng Baguio. Ang ordinansang ito ay iminungkahi ni Baguio City SK Federation President John Ray Mananing. Sa ilalim ng iminungkahing ordinansa, layunin nitong mapangalagaan at isulong ang mga karapatang pangkalusugan ng kababaihang manggagawa sa lungsod habang kinikilala ang kanilang tungkulin at pagtiyak ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dagdag pa rito, sinisikap din itong tiyakin ang mga manggagawang kababaihan ay bibigyan ng ligtas at malusog na mga kondisyon sa pagtatrabaho. Because of menstrual cycle, mayroon silang dysmenorrhea. That's the reason why we would like to push through on this. So first thing, this would promote gender sensitivity in our workplaces. Nakasaad sa ordinansa na lahat ng babaeng empleyado, pribado at pampubliko sa lungsod, maliban sa mga buntis at menopausal na kababaihan ay may karapatan sa buwan ng menstrual leave na hanggang 2 araw na may sweldo na katumbas ng hindi bababa sa 50% ng kanilang mga pangunahing sweldo at sahod, sa kondisyon na nakapagbibigay sila ng hindi bababa sa 6 na buwan ng serbisyo kung tuloy-tuloy. Upang maiwasan ang mga benepisyong nakabalangkas sa iminungkahing ordinansa, walang employer, pampubliko o pribado ang maaaring magdiskrimina sa kababaihan sa lugar ng trabaho. Inatasan ng ordinansa ang local chief executive sa pamamagitan ng City Legal Office at ang Sangguniang Kabataan Federation President na bumalangkas ng mga implementing rules and regulations para sa mas mabuting pagpapatupad ng panukala. Batay sa datos na nakuha mula sa Philippine Statistics Authority, ang populasyon ng lungsod ay binubuo ng 51.3% na babae at 49.7% sa lalaki. Menstrual leave, so we will be pushing through with this. So one thing is the realization that most of our workers in the city are women. And next thing, hindi lang sila women, kundi young women ages 18 to 35. This is our greatest working population. Ang Section 14 Article 13 ng Constitution ng 1987 ay nagsasaad na dapat protektahan ng Estado ang mga manggagawang kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at malusog na mga kondisyon sa pagtatrabaho na isinasaalang-alang ang kanilang mga tungkulin at mga pasilidad at pagkakataong magpahusay sa kanilang kapakanan at magbibigay daan sa kanila ng magtamo ang kanilang buong potensyal sa serbisyo. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sarado ang Eiffel Tower sa mga turista araw ng Lunes, February 19, bunsod ng strike o welga ng mga staff nito. Ito ay bilang protesta laban sa financial management ng Paris Monument. Ginawa ang strike sa gitna ng paghahanda ng Paris para sa 2024 Summer Olympics na nakatakdang magsimula sa July 26. Dismayado naman ang mga turistang dumayo pa ng Paris para sa pamosong tourist site. Inaakusahan ng byuda ng yumaong si Alexei Navalny, si Russian President Vladimir Putin na nasa likod ng pagkasawi ng kanyang asawa. Nangako si Yulia Navalnaya na ipagpapatuloy ang laban nito para sa kalayaan ng Russia 3 araw pagkatapos masawi ang asawa sa isang Russian Arctic prison. Naglabas ito ng isang video address sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Kremlin sa pagkamatay ni Navalny. Isang sorpresa naman para sa leaderless opposition sa Russia ang anunsyo na hahalili si Navalnaya sa yumaong asawa, isang buwan bago ang nakatakdang presidential election sa Russia.
33 lugar sa Sydney, Australia ang tested positive sa pagkakaroon ng asbestos, isang cancer-causing substance. Bukod sa mga parke at paaralan, mayroon ding supermarket, ospital, housing estates at train stations. Naglunsad na ng isang task force ang New South Wales officials at environmental watchdog upang imbestigahan ito. Gayunman, nagdulot ng takot at panic sa publiko matapos matukoy ang mga potential na exposure sites. Tiniyak naman ng state officials na bibilisan nila ang pagtukoy sa pagtest sa mga location of concern. Unless this material is disturbed, it presents a very low risk. We are acting across government now to identify where this potentially contaminated mulch is, test it, and where asbestos is detected to remediate those sites. Muling ipinamalas ng UP Concert Chorus ang kanilang talento sa pagtatanghal ng Sama-Sama Together Again concert na naglalayong makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawang-gawa ng grupo. Naging mas exciting naman ang pagtatanghal dahil sama-samang nag-perform sa entablado ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC. Narito ang report ni Gladys Toabi. Naaliw ang lahat matapos ipamalas ng UP Concert Chorus o UPCC ang kanilang singing prowess at moves sa ginanap na Sama-Sama Together Again concert sa UP Diliman noong Sabado, February 17. Sa pagkakataong ito, ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC ay sama-samang nag-perform sa isang entablado. Repeat ito ng 60th anniversary show ng grupo na mas ginawang espesyal upang makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawang-gawa ng grupo. It's a universal language. The style of UP Concert Chorus, sing and interpret via dancing. Those two things, they make that stage work for you. When you are live, singing and expressing through movements, just like music. Paraan din ito ng mga alumni para masuportahan ang kasalukuyang UPCC members na matuloy sa isang international event. That's the reason why we are here, the alumni. We want the current batch to be able to do and experience what we were able to do when we were young. Kasi nakita mo, yung mga personalities namin, ang dami sa aming sumikat, ang daming naging matataas ang posisyon sa gobyerno, and it's because of what we learned in the UP Concert Chorus, what we developed, like yung discipline, yung confidence. Purpose ng concert is specifically to raise funds for the UP Concert Chorus. Paalis sila for the states. Tapos, 2, to raise funds for the projects of the UP Concert Chorus Alumni Association. Marami kaming mga projects for the community. So, 100% ng proceeds ng concert na ito pupunta sa kawang-gawa, so to speak. Na hindi, walang matitira sa amin. So, lahat kami mga performers all the way from the top, like Nanette Inventor, kami mga conductors, kami mga singers, for free kami lahat. Para sa mga alumni ng UPCC, paraan nila ito ng pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng naitulong ng grupo sa kanilang mga narating ngayon. Bukod dito, nagbigay daan din ang naturang concert para magkaroon ng koneksyon ang mga nauna at kasalukuyang miyembro upang maituro sa mga bago ang teknik na natutunan nila sa pag-awit at galaw. Sa Sama-Sama Together Again concert, nais ihatid ng UPCC ang magandang mensahe ng Filipino music. Napaka-unique po ng itong pagsasama ng iba't ibang communities of this generation na naging also influenced by the concert chorus na na-spread out din nila yung culture through the choral music and para ma-uplift din yung ating Filipino music kasi nadadala natin ito sa abroad. So
yung message din ng mga kanta, love for the country, justice, hindi lamang yon, pag-ibig, pagmamahal, values ng family. Kaya yun po ang napakagandang avenue to present, to communicate to our fellow kababayans and also abroad. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 4 na nagsasabi, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.